Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Yung may mga kamay, pumalakpak. Yung mga kamay, pumalakpak. Amen. Salamat sa Lord. No, ang Diyos mabuti. Salamat sa pag-invite muli. Sana hindi kayo magsawang mag-invite sa akin. Amen. No, salamat sa Panginoon. Okay, salamat sa Diyos. Tayo ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Napakaganda nitong ating pag-aaralan. No? Tayo ay matutuwa pag-aaralan natin. Tayo muna ay tumayo. Tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa inyo pong kabutihan sa amin. Tunay po na kung wala po kayo, wala po kami magagawa. Salamat sa buhay na ito na iyong patuloy na regalo sa amin. Marami po ang natulog, pero sad to say, hindi na po sila nagising. Pero kami, Panginoon, ay ginising mo po kami para po itong buhay na ito ay muli may paglingkod po sa inyo. Tunay po, Panginoon, na kayo po ang aming pag-asa sa buhay. Hindi yung aming sariling lakas, hindi yung laman ng aming mga pitaka o bankbook o laman ng aming ATM. Kundi Lord, kayo po yung aming pag-asa, kayo po ang aming provider. Tunay po, Panginoon, na sa buhay na ito ay napakahalaga na aming hanapin, Panginoon, ng iyong banal na presensya. Kaya Lord, sa umagang ito, dalangin namin na samahan niyo po kami sa mga salita ng aming pagbubulay-bulayan, kasama ng mga bata na narito na makapakinig ng iyong mga salita. At dalangin namin, Panginoon, na lahat po kami ay patuloy na iyong pong pagpalain sa iba't ibang aming pangangailangan. Emotionally, physically, spiritually, financially, Lord. Kayo po ang pinagagalingan ng lahat ng ito na pagpapala. Maraming po salamat sa inyo ang mga pinupuri namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po'y makaupo na. Kung tayo po'y merong Bible, no? Sabi nung isang mangaral, mapalad daw ang tao na may Bible kahit walang bahay. No? Kesa sa isang tao na may bahay at walang Bible. Bakit ganun yung sinabi niya? Kasi yung Bible ay nandoon nakasulat yung salita ng Diyos at mga pangako ng Diyos. Pagka ang isang tao ay merong Bible, binabasa niya ito at ipinamumuhay, yung tao na yun ay pagpapalain ng Diyos. Yan. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang pagpalain ng Diyos? No? Basahin ng Bible at ipapamuhay. Ayun, papamuhay ang salita ng Diyos. Yan. Kaya napakahalaga sa ating buhay, no? Meron tayong Bible at ang Bible ay ating binabasa. Ayan, babasahin natin ang Bible at ganun din ipapamuhay. No? Ayan. Kaya mapalad daw yung merong Bible kahit wala siyang bahay, kaysa may bahay siya, wala siyang Bible. Kasi alam niyo, pag ang isang tao ay walang Bible, ibig sabihin, wala siyang binabasa na salita ng Diyos. At dahil wala siyang binabasa na salita ng Diyos, mahirap siya makapamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Dito sa 2 Korinto 3, 2 Corinthians chapter 3, verse 2. Yan, basahin natin. 2 Corinthians chapter 3, verse 2 hanggang 3. Okay, babasahin ko dito. Kayo mismo ang aming sulat ng rekomendasyon. Nakasulat kayo sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Ipinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat
ng Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa mga tapyas na bato kundi nakapukit sa puso ng mga tao. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Sino dito yung marunong na magsulat? Taas ang kamay. Yun. No? Yeah. No? Kailangan marunong na tayong magsulat. Oo. Meron akong kaklase, ang ganda sumulat. Oo. Lalaki siya, lalaki. Lalaki siya, ang kanya sulat ano? Sulat babae. O, biro mo lalaki, tapos ang sulat niya, sulat babae. Di ba? Yung alam, babaeng balok. Alam niyo ba yung sulat balok? Sulat babae, babaeng balok. Di ba? Okay. Yan. Sabi dito ni Pablo, lahat pala tayo ng mga mananampalataya ay tayo para tayong mga sulat o liham. Yan. Oo. Sabi diyan, ang buhay natin ay, yan, yung buhay natin ay para pala yung mensahe. Yan. Mensahe, binabasa ka ng tao. Oo. Kanina, yung mga bata dito, maaga silang dumating, no? Nabasa ko agad, itong mga batang ito yung mga, active yun. Nagbigyan ng ng jacket, maaga. Oh, eto si Kuya, nakikita ko dito, dumadalo. Ito din, ito. Wala yung iba, no? Wala yung yung dalawa pa na malalakihan, no? Yan, kailangan sa anniversary, patahian ng jacket. Patahian ng jacket. Oo, yan, jacket. Oo. Yan sa anniversary, kailan anniversary natin dito? Nag-iipon pa. Nag-iipon pa. Para, para nakakatakot daw pag-anniversary. Oo, di ba? Pero, basta mahalaga may anniversary. Oo, di ba? Parang yan di ba? Pagka may birthday, di ba? Pagka may birthday, pagka birthday mo, tapos parang dumaan lang, di ba malungkot yun? Brad, ikaw kailan birthday mo? Ha? June 28? Ilang taong ka na? 14? Parang 24 ka na. Di ba? Halimbawa, nag-birthday ka, Brad. Nag-birthday ka, walang handa. Masaya ka, malungkot? Ha? Kahit walang handa? Huwag na tayo maghanda sa anniversary. Di ba? Siya, pagka-birthday niya, wala handa, masaya pa din siya. Kaya sa anniversary, hindi na tayo maghahanda. Hindi, maghahanda tayo sa anniversary natin. Okay. So yan, sabi dito, ang buhay daw natin ay para tayong mensahe. Yan, tayo ng mga Kristiyano, kahit yung mga nandyan na nanonood sa ating video, naka-video ito. No? Sesend natin yan sa mga kaibigan natin. Tayo bilang Kristiyano, yung buhay natin, binabasa ng mga tao. Yan, si Pastor Richard, pag lumabas niya, babasahin siya ng mga tao. Makikita ng mga tao paano siya mabuhay. Diba? Halimbawa, kayo na sunisimba dito sa door of faith. Diba? Ito, ano pangalan mo ate? Ha? King. Ito, ano pangalan? Diba? Si King. Tama ba dinig ko, King? Ha? Si ate, ano pangalan? Ha? Natalia. Yan, si ate. Yan, yung dalawang ate. Sasabihin, yan, si King, saka si Natalia, sumisimba yan sa door of faith. Mababait na bata yan. Diba? Hindi yan nagmumura. Hindi yan nagtotongit. Hindi yan nagbibinggo. Diba? Kasi, yung mga tao, nakatingin sa inyo, nakatingin sa atin. Diba? Diba? Si ano pangalan mo? Batchoy.
Wag na. Wag na Batchoy, Alden na lang. Alden. Lima, si Alden. Yan. Alden Batchoy. Di ba? Paglabas niya, si Batchoy, ano yan? Babait yan, masipag. Kasi, diyan yan nagsisimba sa door of faith. Di ba? Kaya yung mga kapitbahay, pinag-uusapan tayo. Yung mga tao. Bakit? Kasi yung buhay natin ay mensahe. Ito, si ate. Ano pangalan mo, ate? Ha? Adriel. Si Adriel. Ayan. Diba, sa school, si Adriel, ano yan? Christian yan. Masipag yan mag-aral. Pagka yan nag-e-exam, ano yan? Hindi yan nangungopia. Di ba? Kaya lang, nagpapakopya. Hindi. Di ba? Hindi nangungopia. Asa ka may nangungopia? pati pangalan kinopia. Meron nga nag-exam, no? Lahat kinopia niya talaga, lahat. Nakopya niya. Lahat ng answer ng katabi, nakopya niya lahat. Pagdating nung ma'am, ba't siya nakapasa? Di ba? Ba't siya nakapasa ako bumagsak? Tataka siya, ba't nakapasa yung kinopya niya, siya bumagsak? No? Yung pala, yung number 1, nalagay niya sa number 2. Medyo mali na ako kopya. Di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ngayon, huwag ka nang mangungopya. Baka mali pa ang kopya mo. Yan. Okay. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 3, verse 2. No? Ang ating buhay ay binabasa ng mga tao. Binabasa tayo. Kinikilatis tayo. Tingin kayo dito. Halimbawa, kayo, mga bata. Sa bahay natin, sa bahay ninyo. Sabihin kay King, tsaka kay Natalia, tsaka kay Adriel, tsaka kay Alden. Alden, no? Simba kayo dyan, sa Dorope. Tapos, kunyari lang yun, ha? Tapos, ano naman kayo, hindi kayo marunong maghugas ng pinggan. Di ba? Ang tatamad nyo, halimbawa lang yun, ha? Halimbawa. Sample lang yun. Di ba? Kasi nga, ano tayo, yung buhay natin, di ba? Tinitignan lang, ng mga tao. Tinitignan ng mga tao. Di ba? Si Pastor Richard, nakita niyo dyan, makipag-inuman. Di ba? Makipag-inuman. Uy, di ba si Si Pastor Richard to. Di ba pastor yan? Makipag-inuman ng alak, ano ba yung mga alak pangalan ngayon? Ng Red Horse. Ba, namumulutan pa. Nakuha pang mamulutan. Di ba? Siguro hindi na tayo sisimba dito, no? Di ba? Sisimba pa kayo dito? Pag nakita niyo si Pastor Richard, nakipag-inuman, nakuha pang mamulutan. Di ba? Tapos nakuha pang kumanta. Nakuha pang kumanta sa video. Di ba? Isipan ba tayo dito? Hindi na, kasi bakit? Hindi naman ganyan yung buhay ng mga pastor. Ang mga pastor, mababait. Para tahimik ka. Di ba, no? Kaya, yan, sabi diyan, your life is ang buhay natin binabasa ng mga tao. Ano ba? Yung mga magulang natin. Mga magulang nyo. Di ba? Halimbawa ako, tatay. Di ba? Paglabas ko, kailangan yung buhay ko, nakikita ng mga tao, nakapwa ng tatay, na pastor ako, o kaya Christian ako. Di ba? Yan, si pastor, ano yan? Mabait siya kasi pastor yan. Si pastor, ano yan? Mabait siya kasi Christian yan, di yan nag-aaway. Doon yan nagsisimba sa door of faith. Di ba? Ito si Kring, ito si Natalia. Mababait na bata yan, linggo-linggo yan, nagsisimba.
Maaga yan dumadating. Oh. Kasama si Alden. Oh, di ba? Oh. Tapos matutuwa ngayon yung mga tao sa paligid natin. O, halimbawa, ikaw, kring-kring. Sa bahay, masipag ka. O, di ba? Anay, huwag ka na po maghugas ng pinggan. Ako na po maghuhugas. O, di ba? Gusto nyo, patiping ka na kapitbahay, hugas ako na. O, di ba? O, sa sipag mo, di ba? Kailangan, pagka Christian na, merong, pagbabago, nababago yung buhay. O, kung dati, yung isang kabataan, nung wala pa siya sa church, di pa siya nag-church palagi, tamad-tamad siya, di ba? Tamad-tamad. O, sabi sa Bible, yung tamad, huwag daw, huwag pakainin. Oo, yung tamad, huwag pakainin. Kaya pagka ang isang tao tamad, huwag pakainin yun. Diba? Magiging masipag. Ano pa? Tutulong saan? Sa bahay. No? Kaya yung buhay natin, tayo ay tinitignan tayo ng mga tao. Tapos pag Kristiyano tayo, tingin kayo dito, mga bata, dapat hindi tayo palaaway. Oh. Sino marami dito kaibigan? Taas ang kamay. Oh, dahil kayo ni Alden, madami kaibigan. Tsaka si Andre, madami ka kaibigan. Oh, diba? Oh, diba? Kailangan, madami ka din kaibigan. Oh. Tapos yung mga kaibigan mo, oy, Alden, marami ka kaibigan, diba? Invite mo dito. Ha? Oh, sa linggo, sa linggo. Oh. Girlfriend, may girlfriend ka na? Buti naman. Diba? Invite mo yung mga kaibigan mo. Oh, punta kayo doon sa church namin, sa Dorothy. Yung pastor namin doon, si Pastor Richard, ano yung pogi. May kamukha ni Oh, yun. Okay na. Okay. Yan. Your action, reaction, your attitude, yung ugali. Sino dito nagmumura pa? Taas ang kamay. Oh, yan. Ako, nagkaturoan na. Oh, dapat di na tayo nagmumura. Oh. Yung mga kaibigan natin, siyempre, hindi pa sila nag-charge. O, di ba, Adrian, meron ka mga klase, mga bata maliliit at mumura? Nang aaway? Wala. Ayaw kumibo. Ayaw magmaritis. O, di ba? Nagmumura, o, di ba? Ganun. Kaya, kailangan, tayo ay nabago na tayo. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 2, diba? Tayo ay sulat na binabasa ng mga tao. Kailangan, pagtingin sa atin ng tao, diba? Kita nila na tayo ay binagong nila na. Diba? Dito dati na ikwento ko, tingin kayo dito. Diba? Ano kwento ko dati? Yung buhay ko dati. Ako dati, manginginom. Oo. Diba? Manginginom ako. Diba? Kwento ko yun. Nagiinom ako. Oh. Kaya kung may mga tatay kayo nagiinom, akayin nyo dito. Tayo, pwede ka palang baguhin ni Lord. Kasi yung pastor doon na maitim, dati pala yung manginginom. Oh. Pag nag-inom ako, diba? Kwento ko, nakakatulog ako sa karsada. Oo, nakakatulog ako sa karsada. Tapos nagigising ako, umaga na. May sumisipa sa akin. Akala siguro na na matawag doon. Yung pinatay. Yung, diba? Oo, sinisipa na siguro. Nasaksak ako, nabaril ako. Tapos magigising ako. Yung pala na nakatulog pala ako sa kalasigan. Oo. Ganun ako kagrado yung mag-inom. Tapos, di ba, kwento ko pa dati, pag ako nagsigarilyo, 2 kahat kalahati. Oo, magkano na isang kaha ngayon na sigarilyo? Oo, kasi di kayo naninigarilyo. Di ko na alam magkano. Tapos, ano pa ako? Nagsusugal. Sino dito nagsusugal? Asa kamay? Oo. Ba't kayo nakatingin kay Alvin? Oo, pagka-Kristiyano na, hindi na nagsusugal. Kasi ayaw ni Lord. Boy, ito si Alvin. Di ba nagsisimba yan sa door of faith?
At nagsusugal pa yan. Oh, diba? Ito, si Natalia. Yan, nagsisimba yan sa Dorope. Ba't tumataya pa yan sa Tokit? Itong. Oh, diba? Dapat hindi na. Oh, bakit? Kasi, ano na tayo? Binago na tayo ni Lord. Diba? Binago na tayo ng Panginoon. Kaya, ang mga tao, binabasa tayo, dapat ang mabasa sa atin, ano? Good example. Yan. Mabuting halimbawa. No? Halimbawa, ikaw, may mga kapatid ka. May mga kapatid ka. Tapos, yung mga kapatid mo, minsan makukulit. O, di ba? Sino dito may kapatid na makulit? O, di ba? Pasaway. Ang gagawin mo, babatukan mo, mali yun. O, di ba? Babatukan mo, aawayin mo, papaluin mo, ano pa? Di ba, minumura pa yung kapatid, huwag yung gagawin yun, mali yun. Di ba? Pero namang mga magulang, minumura din yung mga anak. Mali yun. Kaya, ang mga tao, kailangan, kasi nasa Dorope Church na tayo, Christian na tayo, nagsisimba na tayo kada linggo, kailangan ano tayo? Good example. Sabihin natin, mabuting halimbawa. Lahat tayo, 1, 2, 3. Buting halimbawa. Yan. Hindi ka lang mabuting halimbawa sa bahay ninyo, kundi kailangan kahit saan. Sa school. Ngayon, bakasyon ngayon. No? Pero sa pasukan, kailangan ikaw ay good example. Hindi lang sa school, pagdating ng pasukan, kundi sa lahat ng lugar. Halimbawa, pagkakasama mo mga kaibigan mo, di ba? Hindi lang tayo mabait sa church. Kailangan mabait tayo kahit nasaan sa mga kaibigan. O, di ba? O, ba't tinuturo mo si Natalia? O, di ba? O, halimbawa, mga kaibigan ko. O, di ba? Okay, sabi diyan, kailangan ang buhay natin ay nakikipag-communicate ng mensahe. No? Kahit hindi tayo nagsasalita, alam nyo kahit hindi tayo nagsasalita, pag nakita ng mga tao na tayo ay mabait, no? Nakita ng mga kaibigan natin na mabait na tayo, sasabihin nyo, dati ito si Kring-Kring, ano ito eh, ang ugali nito, prong-prong. Diba? Dati ito si Alvin, ano ito eh, basagulero to, palaaway ito. Ayoko itong kasama. Diba? Pero nakakapagtaka. Bakit ngayon mabait na siya? O, diba? O, ano gusto niyo sabihin sa inyo ng mga tao? Sabihan ka ng salbahe o sabihan kang mabait? O, diba? Uy, ang bait mo. O, diba? Sana maging kaibigan mo yung aking anak. Alam niyo, pagka tayo mabait, di ba? Kayo, mababait kayo ng mga bata. Di ba? Yung mga magulang, uy, huwag kang makipagkaibigan doon kay ano, kasi salbahe yun. Sasabihin yung pangalan mo, doon ka makipagkaibigan kay Alvin, kasi mabait na bata yun. Doon ka makipagkaibigan kay Natalia, kasi mabait yun. Doon ka makipagkaibigan kay Kring-Kring. Naugali dati krung-krung, ngayon kring-kring. Kasi mabait yun. O, di ba? At dahil dati ay pangit pa yung ugali natin, pero ngayon, binago na tayo ng Diyos, marami tayo magiging kaibigan. At higit sa lahat, gusto ng Diyos yun. No? Habang tayo nag-church tayo kada linggo, binabago tayo ng Diyos. Oo. Sabi rito, ang buhay natin ay kailangan ebidensya ito ng mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Ito sa Bible. Diba? Ibig sabihin, dati napakasama natin na tao. Gaya ko, dati napakasama akong tao. Diba? Adik sa sigarilyo, adik sa alak, sugarol, tapos palamura, Pagka minsan kwentuhan lang, napapamura ko. Noon yun. Nung ako'y binata pa. Pero ngayon, di ba, binago na ako ng Panginoon. Ibig sabihin, yung
yung Bible, yung salita ng Diyos, di ba, ay ebidensya, yung buhay natin, na ang salita talaga ng Diyos ay bumabago ng buhay. Ibig sabihin, itong ating pinag-aaralan, binabasa na Bible, yung kaya tayo nandito kada linggo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ebidensya yung buhay natin na yung Bible pala, yung salita pala ng Diyos, ay bumabago ng buhay. Oo. O di ba maraming may mga ngayon, may mga estudyante, di ba? Na na napapariwara yung kanilang buhay. Oo. Pero tayo, kailangan ang lagi nating papakinggan ay alin? Salita ng Diyos. Sabihin mo, no? Dalangin ko, sige tayo lahat. Dalangin ko na ang aking buhay ay maging ebidensya ng mabuting balita. Ayan, yung mabuting balita, yun yung salita ng Diyos. Kailangan maging ebidensya ka. Evidence. O, di ba? Ebidensya. Ano yung ebidensya? Katunayan. Di ba? Katunayan. Ano pa? Katibayan. Oo. Yung buhay natin, maging katibayan ng mabuting balita. Na ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, ay bumabago ng buhay. Yan. Kaya, yung tayo, pa lang, nakikita pa lang ng mga tao. Oo. Diba? Yung iba, lumalayo kasi yung mabur na yun. O, diba? Pero at least, alam nila na tayo, alam nila na born again tayo. Kaya, yan. Kaya ako doon sa amin, pag ako dumaan doon tapos may nag-iinuman buti walang nag-aalok. Pastor. Di ba? Kasi alam nila, pastor ako. Okay, sabi diyan, kapag ang buhay natin ay nabago, kapag ang buhay natin ay ebidensya o katibayan, sinasabi ng salita ng Diyos ay proof, di ba? Na bumabago ito ng buhay. Tingin kayo dito. Kung ako ay nabago ng salita ng Diyos, yung mga tatay natin, di ba, yung tatay yung mangingilo, sugaro, babaero, di ba? Palamura. Pwede rin silang baguhin ng Diyos. Oo. Di ba? Kaya sa anniversary, invite nyo dito. Pwede ba invite yung mga tatay? Oo, pwede. Invite nyo yung mga tatay. Oo, kasi meron doon pastor na may binago ng Diyos ng buhay. Oo, di ba? Yan. Pangalawa, sabi rito, dahil binago na ng Diyos yung buhay natin, no? Ang buhay natin ay ano mangyayari sa atin? Magiging maibigin tayo sa kapwa. Sabihin mo, maibigin. Magiging loving person. O, di ba? Pagka loving person ka, madali kang umunawa ng kahinaan ng mga tao. Oo, totoo yun. Madali kang tawag doon, ay dedmahin mo na lang yung mga tao na merong hindi magandang pag-uugali. Oo. Halimbawa, may gumawa sa iyong masama, anong gagawin mo? Huwag gaganti, yan. Yan. Yung pag-ibig ng Diyos mahayag sa atin. Yan. Paano yun, yung pag-ibig ng Diyos? Of course, magkakaroon tayo ng malaking pag-ibig sa Panginoon. Kasi hindi ka naman pwede umibig sa kapwa na hindi mo naranasan yung pag-ibig ng Diyos. O, di ba? O, pagka minura ka, halimbawa, may nagmura sa'yo, gagawin mo, gagantihan mo, murahin mo din. Mali yun. O, may umaway sa'yo, gagawin mo, aawayin mo rin. Mali yun, di ba? O, halimbawa, si Krik-Krik, hinabunutan si Natalia. Ang ginawa nila talaga, sinabunutan. Sabunutan sila. Mali yun. No, di ba? Oh. Kasi sabi ng Lord, huwag gaganti. Di ba? Ano pa?
yung biyaya ng Diyos ay magre-reflect din sa atin. Biyaya. Sabi mo, biyaya. No? Yung biyaya ng Diyos, yung mercy. Magiging ano ka, magiging mahabagin ka sa kapwa. O, diba? May mga, sabi nga, may mga batang ano, may mga pasaway din. O, kaya nga, tsatsagain mo yun. Bisan may ingay. No, diba? Okay lang yung maingay kaysa tahimik. Ngayon, church namin, pagkalinggo, andun na sila, may bata, diba? Nangangaral ka, may nagtatakbuhan ka. Kahit nangangaral ka, diba? Kaya, kailangan merong, biyaya, may grace, merong mercy. Tapos, yung character natin, hindi man biglaan din, no? Kailangan unti-unti. Kaya, mahalaga may Bible kayo, may Bible. Sino may Bible dito? Taas ang kamay. Yun. Sino nagbabasa ng Bible? Taas ang isa pang kamay. O, diba? Meron ka ng Bible. Hindi mo naman binabasa. O, diba? Para kang ano yan, para kang may pera na hindi mo ginagasta. So, diba? Oh, para kanya merong Jollibee na nakatago lang, hindi mo kinakain. Halimbawa, Andre, meron kang Jollibee, tinago mo, hindi mo kinain. Ano mangyayari doon sa Jollibee mo? Mapapanis. Diba? Yung Bible, hindi yun mapapanis. Pag itinago mo, ang mapapanis, ikaw. Oo. Kaya, yung Bible, meron tayong Bible, ang gagawin natin, babasahin natin. Oo. Babasahin natin yung Bible. At pag nabasa natin yon, bago natin basahin, magpe-pray muna tayo. Lord, magbabasa po ako ng iyong Bible, maunawaan ko po sana yung aking babasahin. Pag hindi natin maunawaan, pupunta tayo kay Pastor. Pastor, hindi ko po maunawaan ito. O, di ba? Yan. Tapos, dahil tayo'y bago ng nilalang, no? Kasi pagka tayo nakakilala na sa Panginoon, tawag sa atin bagong nilalang. Yan. Ang Holy Spirit, no, ay laging sasamahan tayo. Tingin kayo dito. No? Halimbawa, si Natalia, meron siyang, may umaway sa kanya, no? May umaway sa iyo. Ano ka na, nagsisimba ka na sa door of faith. Diba? Born again ka na. Tapos gusto mong gantihan, bubulungan ka ng Holy Spirit, bubulungan ka ni Lord, sasabihin ni Lord, Natalia, huwag kang gaganti. Diba? Bubulungan ka, Holy Spirit yun. Pero pagka ang narinig mong bulong, sapakin mo. Ay hindi Holy Spirit yun. Ano yun? Ano yun, Ande? Yung bumulong. Demonyo, no? Demonyo. Oo. Kaya pagka, gumanti ka, ang bumulong sa iyo nun, demonyo. Halimbawa, no? Adriel, nag-e-exam, nag-test, kring-kring. Tapos, sabi, hindi ka nag-review. Sabi ng bulong sa'yo, kopyahin mo. Tumingin ka. Diba, André? O naman, tumingin. Diba? Aninong bulong yun? Kanino? Kay Satanas, sa demonyo. Kasi, diba? Kaya, yan. So, ang Holy Spirit, linggo na, no? Alas 8 na. Tapos nakahiga ka pa. Di ba? Si Alvin, alas 8 na, nakahiga ka pa. Bubulungan ka ng Holy Spirit, Alvin. Ano bubulong sa'yo ng Holy Spirit? Ha? Sasabihin ng Holy Spirit, bumango ka na. Alvin, ikaw ay maligo na. At ikaw ay sumimba na. Di ba, no? Bakit? Kasi yung Holy Spirit ay
ay nangungusap sa lahat ng mga nagtitiwala o mananampalataya. Okay, pangatlo, dahil tayo ay bago ng nilalang, kailangan yung ating buhay ay ano? Ay consistent. Tuloy-tuloy. Sabihin natin, tuloy-tuloy. Yan, no? Bakit? Kasi yung pagiging Kristiyano, hindi yan kontrata. Sabi mo, kontrata. Kasi kailangan tuloy-tuloy yan. Oo. Hanggang mula bata, no? Hanggang paglaki mo, hanggang pumuti na yung buhok mo. No? Walang dito, walang tawag doon, walang time out. O time out muna. Walang ganun. Pahinga muna. Pahinga muna. Parang doon sa taytay doon. Pastor. Sabi niya, barbukilyo. Natisot. Natisot. Favorite ko doon kasi mga papas. Ay, serious. Wala naman tayong pinagalanan. Kapilido lang. Pastor, magpapahinga po muna kami. Eh, ginaya ko ang Pastor Masareto. Kapatid, ang pahinga sa langit. Natisod pa. Papahinga daw muna sila. So, yun. O, tingin kayo dito. Alam nyo, linggo-linggo, napakahalaga nag-charge tayo. Oo, linggo-linggo. Every Sunday. Kasi, ang Diyos, hindi natin alam, no? Nagpapala siya sa atin. No, totoo yun. Nagpapala siya. Hindi man maraming pera, pero sigurado ang Diyos nagpapala. Pagpapalain ka ng kalakasan, pwede ilalayo ka ng Diyos sa sakit, pwede ilalayo ka ng Diyos sa disgrasya, aksidente, pwede pagdating ng panahon dahil naging masipag ka kada linggo. Oo, naging masipag ka kada linggo. Pagsisimba, pagdating ng panahon, pagka ikaw ay ganap ng dalaga, binata, o kaya may asawa ka na, pinagpala ka ng Diyos. Oo, totoo yun. Kaya, kailangan ang buhay natin ay consistent, no? Tuloy-tuloy yung kaugnayan natin sa Panginoon. Oh. Halimbawa ako, 62. Oh, para lang 32. 62 years old na. Sabi ko, hanggang kailan kaya ako tatagal? Diba? Hanggang kailan kaya ako mabubuhay? Diba? Kahapon napanood ko si Billy Graham. Si Billy Graham. Ada Sabado yun, yung oras ko. Parang alas 10:30, ada Sabado. Iyak ang patiyak, pagkahapon. Kita ko yung kanyang paglilito. Yung kanyang asawa, si Ruth, iniiwanan niya 6 months. 2 months, 3 months, 6 months. Di sila nagkikita ng kanyang asawa. Kasi si Billy Graham, talagang nabalas siya, talagang binigyan niya yung kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Ang nagkikwento na si Franklin, yung kanyang Tapos yung nung siya'y namatay, that was February 21, 2018, nung siya'y namatay. At the age of 99 years old, yung pastor na namatay, 99 years old. Tapos sabi nung parang co-host nung parang video na yun, na parang sa history ng Christianism, parang si Billy Graham merong pinakamaraming mga tao na na-share mo na. Mas madami pa kay Bongke. Kasi 19 bago pa yata mag-World War II. Diba? Mangaral na si Billy Graham. So yun, sabi ko, Lord, purihin ng Diyos. Ako kahit lang, kaunti lang. Diba? Kaya yun, kada Sabado yun, yung mga clippings ni Billy Graham. Alas 10 yata yun. Yun, panoorin niyo yun. So yan,
Kailangan consistent tayo. At si Billy Graham hanggang mamatay siya, 99 years old. Consistent, tuloy-tuloy. Kaya halimbawa tayo, mga youth, no? Mga kids, mga youth, kailangan tuloy-tuloy. Sabihin natin, tuloy-tuloy. Oo, tuloy-tuloy tayo. No? Paggamit tayo sa Panginoon. Ayun, no? Si Ate, oh. Di ba? Nagpaawit kanina. No? Di ba kayo kinikilabutan? Di ba? O yan. Try natin yan, paawit. Meron kami doon isang leader eh, si Angie. Ayan, Angie. Oo, ganyan lang. Parang 15. Ilan taon ka na? 13. Ikaw, ate. O yan, pwede na yan, siyang leader. Sa likod, siyang leader ka. Di ba? Yan. Si Alvin, pwede natin turuan ang gitara yan. Okay. Sabi niya, consistent. No? Kailangan yung faith natin tuloy-tuloy. Hindi pwedeng titigil. Hindi pwedeng teka muna. Hindi pwedeng pahinga muna. O, di ba? Kundi kailangan tuloy-tuloy. Kasi pag tuloy-tuloy tayo, magiging attractive tayo doon sa mga tao. Meron ako doon, yung dalawa kong pastor, tuloy-tuloy. O, di ba? O, kaya, yan, si Pastor Aaron, si Pastor Hermie, yan, susunod, baka si Edge, yung pastoral na rin yun. Okay, when people see, pag ang tao, nakita yung consistency natin, makikita nila na hindi tayo fake. No? Alam niyo ba yung fake? Fake? Oh, yung di ba, merong fake money. Oh. Sino dito gusto ng fake money? Taas ang kamay. Ayun. O meron ako dito 100. Sino gusto dito ng 100? Taas ang kamay. Never mind. O diba? Ayaw natin ng fake money. O, ayaw din natin ng fake na ginto. Sino dito gusto ng fake na ginto? Ayaw din. O. Lalo na din yung mga tao sa paligid natin. Ayaw nila ng fake. Ang gusto nila, yung mga totoo. Kaya kailangan tayo, di ba? Ayon sa salita ng Diyos, maging tayo, totoong totoong tagasunod ng Panginoon. Yan. Conclusion. Sabi dito, kapag yung buhay natin, ipinagamit natin sa Panginoon, nakikita pa lang tayo ng mga tao. Sabi ko nga doon sa mga kapatid kailangan makita ng mga kapitbahay natin na linggo-linggo umaalis tayo. Dahil pupunta tayo sa church. Kasi pagka nakita hindi ka umalis, hindi nag-church, hindi born again. Di ba? Kaya kailangan lagi tayo. Maganda nga, may bit-bit kang Bible. Di ba? Di ba? Nung ako na-born again sa GIL, nakita ko yung mga taga-GIL. Ang liliit ng Bible nila. Parang pagkamalit ang Bible, mature na. Bumili ko ng Bible na maliit. Pagka malalaki, meron pa dati malalaki pa dito yung Bible no? Eto, hindi pa ito mature. Kaya binili ko maliit na Bible tapos King James pa. Ba? Ano yung Bible? Anong klaseng Bible yan? King James. Ba? Mas mature. King James di ba? Okay, sabi diyan, ang buhay natin ay ebidensya, ang buhay natin ay kailangan maging consistent, no? Tapos, sabi diyan, hindi pa naririnig ng tao, no? Diba? Invite natin yung tao. Hindi pa niya naririnig yung sermon. Naniniwala na siya sa iyo, no? Na ikaw ay binago talaga ng Panginoon. Kaya tayo, mga kabataan na nandito, tulungan tayo ng Diyos. Nawa, mahaba pang panahon, di ba? Makita ko pa kayo, si Adrian, si Natalia, si Kring. Ano pangalan mo ate? Si Kiray. Gaganda ng mga pangalan niyo. Ito, si Butchoy. Batchoy. Di ba pagkain yung batchoy?
Di ba? Batcho. Di ba? Oo. Sa anniversary, mag-ano kayo ha? Mag-special, special number. Turuan kayo ni yung nag-sorry. Paturo kayo. Sorry. Di ba? Okay, so yun. Sabi dito, eto may tanong. Dito kayo, tingin kayo dito. Meron tayong tanong, no? Itanong natin sa sarili natin, ang buhay ko ba, nakikita ba sa buhay ko si Jesus Christ? Yan. No? Nakikita ba sa buhay ko si Jesus Christ? Tapos sabi rito, ako ba'y tuloy-tuloy na naglilingkod kay Jesus? Yan, di ba? Yun. Yeah. Kaya sabi rito, panghuli, lagi nating isipin, lagi nating tandaan na pag tayo ay nasa labas na, no? Yung buhay natin, no? Ay nakatago na kay Kristo. Kailangan si Jesus Christ na ang nakikita sa atin. Tayo lahat ay tumayo. Tayo'y manalangin. Thank you, Jesus. Sa totoo, hindi siya, no? Hindi siya mahirap. No? Hindi mahirap ipamuhay ang salita ng Diyos. Ang kailangan lang gagawin ay, susunod. Sabihin natin, susunod. Nagiging mahirap lang pagka tayo ay hindi sumunod sa salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong kabutihan. Salamat po, Diyos, sa inyo pong mga salita. Tulungan niyo po kami, kasama ng mga kabataan na narito, na kami po, Diyos, lahat makapamuhay, Panginoon, nang ayon po sa inyo pong layunin. Dalangin po namin na ang buhay namin ay maging instrumento, Panginoon. Ang buhay namin maging patotoo. Ang buhay po namin ay maging karapat-dapat, O Diyos, sa inyo pong banal na pangalan. Dalangin namin, kayo po, Diyos, ay patuloy maluwalhati. Ang buhay na ito ay magamit po ninyo para po, Panginoon, sa ikararangal ng inyong banal na pangalan. Pagpalain niyo po ang mga kabataan na kasama po namin, si Kring, si Natalia, si Kiray. Palain niyo po, Panginoon, si Batchol, si Adriel, at ang iba pang mga bata na kasama namin. Palain niyo po, Panginoon, si Pastora Ellen, Pastor Richard, ang kanyang pong mga anak, Panginoon. Ganun din yung si Sister na nagpaawit, ang kanyang asawa. Palain po kaming lahat, O God, at dalangin namin. Tuloy ang iglesia ito, Panginoon. Tuloy niyo pong samahan. Huwag niyo po kaming iiwan. Huwag niyo po kami pababayaan. Maraming po salamat sa inyo, Ama. Pinupuri namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Okay. May 16, church anniversary namin. No? Invite namin kayo. Mura lang ang grab. 1,000 pa punta, 1,000. God bless, God bless.